So magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. So panibago na namang kasagutan ang ating bibigyan, okay, sa ating mga nagtatanong. Kaya mga kamanok, isa lang palaging hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button at i-like yung video ito para sa mas marami pang advice tungkol sa pagmamanok ang aking isi-share sa inyo. Okay, wala naman pong bayad ng pag-subscribe, kaya ibigay nyo na sa akin to. Masaya na po ako dyan at para ma-inspire din po ako na mas gumawa pa ng ganito klase ng content para sa inyo. Okay? So sa mga magpapa-shoutout, i-comment nyo lang ang pangalan ninyo. Shoutout natin yan next video. Okay? So simulan na po natin ang pagsagot sa sobrang dami nyong katanungan sa comment section. Kayo po lahat ay na-appreciate ko mga kamanok. Salamat po sa lahat ng inyong ini-input dito. Kayo po ay talagang nagbibigay ng ngiti sa akin. Okay? Ibig sabihin, nagiging effective yung topic natin, nagiging maayos ang ating mga deliberation ng kasagutan. So maraming salamat. Okay? So inom muna ako ng tubig kasi medyo marami na rin tayo nagagawang vlog. So para mas maging detalyado ang ating mga ipinapaliwanag. Okay? So ang unang katanungan ay galing kay Kathleen Jane Roland. Ayan, so, Idol, pwede po bang ipagsabay ang Promotor at El Toro? Okay? So, ang Promotor ay isang uri ng suplemento na kung saan is mayaman sa amino acid. Okay? Si El Toro naman is isa rin siyang supplements na tinatawag nating body expander. So, parehas lang sila ng composition. Okay, na meron po silang amino acid na tumutulong sa growth development ng muscle ng ating mga alaga. Okay? So, isipin mo na lang, kung magbibigay ka nito, tsaka magbibigay ka nito, parehas lang naman sila. Patataasin mo lang ang dosage ng gamot sa katawan ng manok natin, which is ang sobra pong dosage o sobra pong vitamina na ibinibigay natin sa ating mga manok is inire-release lang po ng kanilang katawan. Dumadaan po yan sa mga vital organs, kidneys, liver, tapos iwawash out na po yan. So kung magbibigay ka ng 20, halimbawa 20%, ang kailangan lang ng manok is 10%, yung the rest na 10% na nutrients galing doon sa both supplements, i-release lang po niya. So sayang lang po mga kamanok. At ito pa yung side effect. Kapag palagi mo yung ginagawa, pag dumaan niya sa mga vital organs, liver, kidneys, possible po pwede po yung masira. At pag nasira po yun mga kamanok dahil sa over supplementation na binibigay po ninyo, kahit anong bigay nyong gamot, kahit anong injectable ang inyong i-endorse, hindi na po tataba ang inyong mga alaga. Doon na po magfe-fail lahat ng vital organs ng inyong mga alaga. At minsan nyo mapapansin, bigla na lang siyang tatamaan ng sakit, manghihina, hanggang sa mag-abroad na lang. Kaya mga kamanok, limited lang po dapat. Tama yung ginawa mo. Nagtanong ka dito para nagkaroon ka ng idea kung ano ba yung dapat gawin. So, yun ang paliwanag ko mga kamanok. Hindi nyo kailangan pagsabayin ng mga bitaminang yan kasi nga po, maliit lang pong part na nutrients ang kailangan ng ating mga alaga. Okay, micronutrients lang po ang kailangan ng ating mga manok. The rest na sumobra doon, ifa-flush out lang ng katawan. Alright? So, sana Kathleen, nasagot ko yung katanungan mo. Mag-comment ka naman kung na-satisfied kita. Alright? So, next, galing kay Rick Yete. Ayan. Idol, saan ba makakabili niyang fermented Jackie Oats? Mga kamanok, ang fermented Jackie Oats, meron po niyan sa mga agribet, pero sa mga malalaking agribet lang po. Sa mga maliliit na agribet, hindi ako sigurado, pero kalimitan nasa Pacifica, nasa malalaking agribet po ito available. Kung kayo naman ay tinatamad na maghanap, ilalagay ko dito sa baba ng video ito, i-click nyo na lang po dyan sa screen po ninyo, palalabasin ko dyan, at dyan na lang po kayo mag-order. Kasi yung iba na nagtatanong sa akin, after nilang makabili sa agribet, pinakita ang picture, hindi yun ang nabili, kamukha. Okay mga kamanok, kamukha lang po, maraming kamukha ang Jackie Oats ha. Makakala nyo, yun po yung nakikita ninyo, pero iba po pala. Kaya mga kamanok, naglagay na lang po ako sa video ito para po malaman po ninyo na ito yung tama, ito yung legit, hindi ako magkakamali. Okay, bibili na rin po kayo, dapat tama na lang. Okay? So, check nyo na lang po sa baba ng video ito ang Jackie Oats para hindi po kayo makabili ng hindi tama. Alright? So, next. Okay, mega shoutout muna kay Javier from Tagaytay City. Ayan.
So, ito, tingnan nyo itong feedback ni Michael de Guzman. Ang gaganda lang talaga ang katawan, pero iba ang pagkabulto talaga pag naghalo po kayo ng fermented Jackie Oats. Ibig sabihin, satisfied yung ating isang kamanok pagdating sa Jackie Oats. So, Michael, mega shoutout sa iyo. Thank you for your input, for your feedback. Okay? So, next, galing kay Tong Apolinario. Ayun, mega shoutout sa iyo, sir. Idol, saan ba galing? Or ano ang dahilan? Bakit paling ang buntot ng manok? Sa lahi ba to? Sana masagot, okay? Based on my experience mga kamanok, ang pagkakaroon po ng paling na buntot ng ating mga alaga, yan po ay maraming factor. Pwede pong genetics, pwede rin pong health. Pag sinabing genetics, pwede po yung namamana, okay? Yun yung mga walang buntot, namamana yan eh. Kung halimbawa yung mga walang buntot, alam niyo yung breed na walang buntot? Pag nag-anak sila, walang mga buntot. Yun po sinasabing genetics. Pwede pong pagkapaling po ang inyong tandang, pwede pong mag-anak siya ng paling din. Okay, yun yung isang factor. Pwede rin po sa health. Pag po ang inyong mga alaga ay nagkasakit ng medyo matagal, yung kanilang katawan is namayat, doon po nag-start ang pagpaling ng buntot kasi nawawala po ng strength yung kanilang mismong puil na mag-hold ng buntot. Okay? Kasi nga po na-stress po sila, lahat bumabagsak. Yung vital organs nila bumabagsak din po. Tandaan nyo mga kamanok, kahit yung kanilang mga palong, pumapaling din po yan. Sign po yan na nagkaroon ng problema sa kanilang vital organs. Okay? Medyo mahirap man tanggapin. Pero pag po ang kanilang mga comb o yung kanilang mga palong is bumagsak, siya po ay nagkaroon ng possible problema sa kanyang respiratory, siya ay nagkasipon, nagkahalak, nung siya ay bata pa. Okay? Yan po ang aking nakikita eh. Kaya kung makakakita kayo dyan ng mga manok na bagsak po yung palong, so yun po ang naging dahilan. Pero, ibig sabihin, hindi naman po yun hindi na healthy. Okay? So, sila po is nagkaroon talaga ng sakit. Normal po na nagkakasakit ang ating mga alaga. At kung sila naman is nagamot po natin ng agadan, wala pong problema. So, nakakahabol pa rin po yung healthiness, yung katawan nila. Huwag lang po talaga nating paabutin ng buwan bago po natin sila bigyan ng antibiotic. Yung iba kasi, hinahayaan eh. Ay, sipon lang naman yan. Magana pa rin naman sa pagkain. Kahit saka na natin gamutin. Minsan naman, nawawala na rin yung sipon eh. Pagka ganun mga kamanok, yun ang mahirap. Napapaling yung buntot, kasi nga po, bumabagsak yung katawan, bumabagsak din po yung palong kasi nga po nagka-problema sa kanilang vital organs, sa kanilang respiratory, sa kanilang digestive system. Yun po yung dahilan mga kamanok. Okay? Pero kung ang manok po ninyo is hindi talaga nagkasakit, so talagang tindig po yung kanilang mga buntot, mapera na lang kung genetics po talaga ang pinagmulan ng pagkapaling ng buntot. Okay? So idol, sana kahit paano nasatisfied ka na, nasatisfied naman kita and mag-comment ka naman. Okay? Kung sa tingin mo, okay sa'yo yung kasagutan ko. Okay? Okay. So, next, hanap muna tayo, Ito, galing kay Ray Miel Tigtig. Ayan, so, good day, idol. Ayan, medyo mahaba yung kanyang katanungan. Tanong ko lang po, itong brood hen, pag sinabing brood hen, mga kamanok, medyo may edad na po itong manok na ganito, Itong brood hen kung nabili po, siguro mga 1 year old na po ito. Pag 1 year old, ano po yan? Bull hen. Ayan. So, ulitin natin. Good day po, idol. Tanong ko lang po, ito pong brood hen kung nabili po, siguro mga 1 year old na po ito, pero di pa rin siya nangingitlog. Okay, priming ko na po sana, pero di pa rin bumubuka yung pinaka-sipit-sipitan. Ano ang magandang gawin nito, idol? Okay? So, medyo matagal na to, Medyo matagal na yung manok. Check mo kung yung katawan niya is mataba. Baka kasi mataba eh. Masapola, hindi talaga iitlog yan. Kahit ilagay mo yun sa breeding pen kung masapola, hindi po iitlog yan. Yung iba, kung talagang ayaw mangitlog, inire-range nila. Hayaan mong silang maghanap ng kanilang pagkain. Di ba pag ang manok naturally naka-range, naghahanap ng pagkain, nagkakaroon sila ng workout and exercises. At yun po palagi ko sinasabi sa inyo, napakahalaga ng workout and exercises sa katawan ng inyong mga alaga. And if kung hindi ka naman makapag-range, sa patukan natin na daanin. Maghalo ka ng fermented Jackie Oats kasi binabawasan at totaling inaalis niyang katagalan ang sapola, ang taba ng inyong mga inahin. Kaya matotone yung katawan at matitrigger yung sistema ng manok kung ikaw ay nagbibigay ng mga breeder pellet, vitamins, mayaman sa folic acid, at saka yung natural
nutrients pagdating sa kanya. Kasi minsan, yung ating mga manok, kahit nagbibigay naman tayo ng breeder pellet, nagbibigay tayo ng vitamins, ayaw pa rin umitlog kasi yung environment, medyo nai-stress pa rin siya. Pero pag in-range nyo yan, after 1 week, makikita nyo, kumakakak na. After 1 week, nakikita nyo, nagpapakasta na. Okay? So, yun ang sinasabi kong environment factor na makakatulong sa kanya. Medyo may edad na yan eh. 1 year old na, dapat yung nakadalwa o tatlo ng pagpapisayan. Okay? So, check mo muna ang katawan. Magbigay ka ng mga vitamina, magbigay ka ng mga pagkain na mayaman sa folic acid. Makakatulong yun para ma-fertile yung manok at makikita mo unti-unti na yang magbo-bloom, magpapaligaw at mangingitlog. Okay? So, yun lang muna ang gamitin nyo. Huwag nyo kasing masyadong palaging ilagay sa cage. Okay? So, mangyayari po talaga yon mga kamanok. Okay? So, next, hanap ulit tayo ng isang katanungan. So, ito galing kay J. Yosoya. Ayan. So, hindi po bubulto ang manok kapag walang high-protein mix plus nutrients feeds. Okay? So, mga kamanok, hindi nyo naman kailangang isagad ng taas ang protein intake sa katawan ng ating mga alaga. So, as long as natatarget naman niya yung required crude protein ng katawan ng manok, bubulto pa rin yan. Okay? So, ang Enerton, meron siyang 16 to 18 crude protein na talagang pasok na pasok lang sa katawan ng ating mga alaga. Kaya nga, pang maintenance yan eh. Kaya po tayo naghahalo ng fermented Jackie oats para dagdagan yung crude protein na mula sa amino acid para mas bumulto ang katawan ng ating mga alaga while reducing fats sa kanilang katawan. Okay? Totoo yung sinabi mo. Kung hindi niya matatarget yung crude protein, talagang hindi bubulto. Pero yung ating mga binibili, yung ating mga nakikitang ready mix sa market, so pinag-aralan po yan. Talagang ipinasok po nila yan sa requirements ng katawan ng manok para bumulto yung kanilang mga pangangatawan. At nagdadagdag lang tayo ng excess crude protein para doon sa mga manok na hindi talaga mag-expand yung kanilang katawan. Okay, kahit bigyan natin ng maintenance feeds. Okay, so doon tayo nagbibigay ng additional high protein. Pero sinasabi mo na hindi bubuka yung kanilang katawan kung kulang sa vitamina, tama po yun. Kaso, yun nga yung mga nabibili nating pagkain, ready mix, wala po dyan na mga patuka na hulog sa crude protein na kailangan ng manok. Lagi po yung ipinapasok nila. Kasi sinong tatangkilik nun? Okay, kung mababasa pa lang nila doon sa nutrition fact nung patuka na ay hulog, P15 crude protein, sino tatangkilik? Di ba? Kaya ang mga companies nag-iisip din yan kung ano ba talaga ang crude protein na requirements ng katawan ng manok. Alright? So, yun nga po, dahil may additional tayong source of amino acid, natural vitamin B12, napakalaki po nung feedback nito sa katawan ng ating mga alaga. So, yun lang muna sa ngayon mga kamanok, ang ating pag-usapan. Sana kahit papaano ay makatulong sa mga newbie, sa mga kulang sa kaalaman. Kayo po ay sinasalot ko mga sir, mga ma'am, kung kayo po ay nakaka-appreciate din sa mga sinasabi ko. Muli, Linyada ng Mamay, sana kahit papaano makatulong. Sa mga magtatanong dyan, comment nyo lang po sa baba ng video ito sa comment section at pag nabasa ko po yan, pag-usapan po natin ulit. Okay? So, hanggang sa muli mga kamanok, paalam sa inyo.